Good day mga amigo. So may panibago na naman tayong itakil ngayon, no? Yung hawak ko ngayon, manual ng freshwater generator. Dito yan nakalagay lahat. Lahat ng machinery dito sa barko, lahat ng manual, nandito nakalagay. Under my custody. So kung bago ka pa lang sa position mo sa barko, kung hawak mo yung isang machinery, ito yung pinaka-guide mo. Dito lahat yung manufacturer instruction manual, paano pag paandar, overhauling, troubleshooting, dito. Since nag-upgrade na tayo, computerized na, hindi na masyadong na halukay, nakabukan na lang. Dahil mayroon na sa laptop, mayroon na sa computer namin yung soft copy nito na lahat ng mga manual. Madali na lang kasi i-search mo lang sa laptop, keyword, lalabas na. Unlike dito, halukayin mo pa. Mga naman, matagalan pa. So, ito. So anyway, ang i-share naman natin ngayon, freshwater generator. Since wala kaming nawasa, walang Maynilad, so meron kaming freshwater generator. Ano ba yung marami sa amin? Since nasa gitna kami ng dagat, iwan ko lang kung di alat ang buhay mo, gumawa kami ng tubig Gago! sa dagat. Pinapakuluan yung pawis niya, yun ang distilled na tinatawag namin na distilled water. Ano ba yung pagkaiba ng distilled sa mineral? Yung distilled water, gaya ng sa mga, kung may sasakyan kayo, yung sa battery, distilled yan. Yung tubig ulan, distilled din yan. Pwede siya iligo, inumin, pangpaluto. Yun ang ginagamit namin dito. Nasa gitna kami ng dagat, walang supply ng tubig, gumagawa kami. Yun ang tinatawag namin na free generator. So ngayon, yung distilled, yun ang napoproduce niya. Unlike sa mineral, yung mineral naman, yung iniinom natin, may halong minerals na yun. Example, iron, calcium, sodium, etc. Kaya tinawag siya na mineral water. So nakaproduce siya ng fresh water enough na makasustain sa daily consumption namin. Nakaproduce siya ng 20 metric tons. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tao, pangpaligo, luto, inom, saka sa mga machinery, boiler, generator, mini engine, sa mga cooling niya. So samahan nyo ako sa baba, ipapaliwanag ko sa inyo paano yung process, paano yung procedure. Okay, let's go. Galing tayo sa control room, check muna natin kung anong mga alarma dito. Okay naman, so baba na tayo papuntang freshwater generator. Yun sa likod ko, kung nakita nyo, yun ang main engine namin, yung exhaust valve ng main engine namin. So next share natin, yun naman yung exhaust valve. So dito muna tayo mag-focus sa freshwater generator. So ito yung freshwater generator namin. Ang maker niya sa Sakura. So start natin sa mga accessories niya, sa mga part number, sa mga parts. Yan ang tinatawag na evaporator. Yan naman yung salinity indicator, condenser,
Yan ang part ng evaporator na may heater na galing sa main engine, jacket main engine cooling, yung pumapasok dyan, nagpapainit sa tubig dagat. Dyan pumapasok, yan yung 3-way valve, yun ang flow meter para masukat yung daily production niya. Yan, may flow meter. Ito distillate pump, tour pump, yan ang ejector pump. Mamaya sabihin ko ano yung function niya. Yan ang ejector. At the term yan, eductor. Umpisahan natin dito sa seawater niya. Umpisahan natin yung process. So mula sa baba, galing sa main cooling na seawater, papasok sa condenser yung tubig dagat. Yan, yung tubo na yan. Diyan dadaan yung seawater galing sa baba papunta sa condenser. Yan, yung condenser na yan pasok dyan. At the same time may tubo siya na maliit. Yan, yun ang nag-feed doon sa evaporator ng seawater. Kailangan i-regulate mo din yung feed rate niya, kasi pag nasubrahan mo rin ng feed, hindi mo may mapakulo yan, hindi magkaroon ng asin. Yan, kumukulo siya, di ba? Nakita nyo, kumukulo. Yan, tubig dagat yan. Kulo yung tubig dagat. Ang evaporation niya, sa ano pa yung pawis niya, papunta doon sa taas. Mag-evaporate. Diyan sa taas. May ano dyan, tinatawag na demister. Diyan kumakapit yung pawis ng kumukulong tubig ng dagat. Tawag dyan demister. Sa loob. Stainless yan. Parang filter. Pag naipon yung evaporation niya, pag naipon yan, dadami, bubumbahin naman yan. Yun, kita nyo may dumadaloy. Fresh water na yun. Bubumbahin ng distillate pump papuntang flow meter, and then pupunta sa linyada ng storage tank, either drinking water or fresh water. Doon naipon yung na-production niya. Ngayon, tingnan natin yung init na nagpapakulo dyan sa tubig dagat na yan. Yung galing dyan sa engine na yan, sa jacket niya. Tingnan natin yung inlet temperature niya. Ilan. So, yun yung inlet niya. Kung napansin nyo, kung makita nyo, hindi masyado makita. O yan, yung makita nyo, 70 lang yan. 70 degrees centigrade. Masyadong mababa. Kasi minimaintain natin yung main engine sa 85. Kasi pag nasubrahan mo rin ng heating, mag-overheat naman, mag-alarma, mag-slow down. Kaya maintain ng 85. Ngayon, bakit kumukulo? Wherein ang tubig kumukulo above 100 degrees centigrade. So, bakit naipakulo mo yung tubig dagat sa 70 degrees? Dahil dito sa vacuum. Kung nakita nyo yung vacuum niya negative 0.096, ibig sabihin walang pressure sa loob. Natanggal niya yung pressure. Ano yung nagpapatanggal ng pressure dyan? Ang nagtanggal ng pressure dyan, yung tinuro ko kanina na ejector pump dyan. Yan ang nagtanggal ng pressure. Yun. Yung tubo na yun, tanggalin niya yung pressure. Ibig sabihin mo ng pressure, negative siya. Kaya kumukulo yung tubig dagat. Pinaka-basic lang, example,
Dalawa kayo, mga kaibigan. Yung isa nandun sa ibabaw ng bundok sa Mount Everest, yung isa sa baba. Sabay kayo pakulo ng tubig. Sino ang unang tubig na kukulo? Hindi totoo yan. Pre, Bola lang yan. itong sa taas. Mababa yung pressure niya dun eh. Para sa kuhan, yung ano natin, yung pressure cooker, yun, isa rin yun. Yun, kumukulo siya, nagpo-produce siya. May monitoring din to siya. At tawag natin na salinity indicator. Yan yung solenoid valve. Bubukas yan pag na-detect niya na lampas ka na sa 5 ppm na maalat na yung tubig. Kasi delikado na yon sa makina o sa tao. Lalo na sa tao. Pag nainom mo yun, delikado yung kidney mo doon, maalat. May halong, ibig sabihin, may halong tubig ano pa yun? Tubig dagat. Hindi pa siya pure na still. Ito, yun ang sinabi ko, salinity indicator. Nakasit yan siya sa 5 ppm. Ngayon, 0.8. Okay yan. Ngayon, pag lumampas na yan siya sa 5 ppm, aalarma na yan. Aalarma na to. Iilaw na yung alarm value na yan. Pag na-detect niya na lampas ka na sa set mo na 5 ppm, pag alarma niya, bubukas yung 3-way valve. Yan, nakita yung arrow papunta doon. Babalik yan. Baliktad yan. Yan, pag umalarma, pag naka-detect siya ng lampas 5, alarma, bukas. And then, the same time, bukas din itong sunod. Babalik sa loob yung tubig, evaporator. I-prevent niya na makapunta sa tangke para hindi maluwan yung pure na distill. Ibalik niya sa tangke, ikot lang siya ng ikot. Pag na-detect naman niya na bumaba na yung ppm, hindi na siya makapunta dyan kasi na-detect na niya mataas yung ppm. Ikot lang siya na ikot doon sa may tangke. Ngayon, pag na-detect niya na bababa na, ibalik na naman niya to yung barbula na 3 valve. Isara naman niya yan. Isara niya to kasi below 5 ppm ka na dyan, papunta na naman siya doon. Mag-shift na naman siya yung barbula na yan, si-shift. Ito magsara. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli. At your service, Bido TV Township. Dapat alamin dahil ligtas ang may alam. So, shout out pala dyan sa mga taga-Dawis, no? Sa mga kabarangay na ako. Sa akong mga amigo, mga kaibigan ko, akong amigo, si Captain Vincent de la Serna. Amigo, shout out dia. Sila Shailey, Teacher Shai, si Tirada ni Uncle. Shout out ninyo niya. So sa tanang taga-Dawis, God bless.